Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang malaking prediction mula sa Galaxy Research tungkol kay Bitcoin, Ethereum at saka si Dogecoin. Sinabi po nila na maaaring umabot si Bitcoin sa presyong $185,000, si Ethereum sa $5,500 at si Dogecoin sa $1 sa taong 2025. At yan, ngayong taong pong yan, ngayong taong po ito. Kaya paano po nila nasabi ito? Ano po ang mga batayan ng kanilang forecast na ito? At syempre, ano po ang epekto nito sa atin bilang mga trader at investor ng mga crypto assets na ito? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga ka-crypto, umpisahan po natin kay Bitcoin. Ayan, ayon sa Galaxy Research, maraming dahilan kung bakit maaring maabot ni Bitcoin ang presyong $185,000 ngayong taong 2025. Yan, at pag-uusapan lamang po natin ay yung tatlo na mabibigat na maaring dahilan dito. Yan, ang una ay ang adoption po ng spot Bitcoin ETF. Yan, napakalaking bagay po ang spot Bitcoin ETF. Sa simpleng paliwanag, ito ay isang investment vehicle kung saan maaring bumili ng Bitcoin nang hindi po kinakailangang mag-hold ng aktual na cryptocurrency. Dahil dito ay mas maraming tao at kumpanya ang nagiging interesado kay Bitcoin. Inaasahan po na tataas ang assets under management mula $120 billion ngayon hanggang $250 billion mismong ngayong taong 2025. Kaya yan. Pangalawa ay ang Bitcoin Treasury Model. Ilang malalaking kumpanya tulad po ng Tesla at saka MicroStrategy ang nagsimula ng magdagdag ng Bitcoin sa kanilang balance sheets. Ayon po sa Galaxy Research ay inaasahan na hindi po bababa sa 5 kumpanya sa Nasdaq 100 at saka 5 bansa ang gagamit po ng ganitong modelo ngayong taong 2025. Ayan, at ang pangatlo ay ang Bitcoin DeFi boom. Ayan. Ang decentralized finance or DeFi ay magiging malaking bahagi ng ecosystem ni Bitcoin. Sa pamamagitan po ng staking at saka smart contracts, maaaring doblehin ang dami ng Bitcoin na nakalock sa mga protocol na ito. Dahil po sa mga bagay na ito ay sinasabi po ng Galaxy Research na magiging isa na namang pong top performers si Bitcoin pagdating sa risk-adjusted returns kumpara sa iba pang global assets ngayong taong 2025. Yan, si Bitcoin. At dito naman po tayo kay Ethereum. Yan, bakit tataas ulit itong si Ethereum? Ngayon ay kung ang all-time high po ni Ethereum ay nasa $4,900, bakit po nila inaasahan na magiging $5,500 ito ngayong taong 2025? Ayan, meron po ulit tayong tatlo na mga bagay na maaring magdulot nito. Una ay ang regulatory clarity. Yan. Ang bagong administrasyon sa US ay inaasahang mas magiging malinaw ang mga regulasyon tungkol sa crypto, lalo na po sa DeFi. Dahil dito ay mas maraming traditional na finance institutions ang papasok sa Ethereum Layer 2 solutions. Pangalawa ay ang staking po sa ETF. Ayan. Isipin po natin kung ang mga ETF ay papayagang mag-stake ng kanilang ETH holdings, magkakaroon po sila ng interest payments. Ang ganitong system ay magdudulot po ng mas mataas na demand para kay Ethereum. Yan. At ang pangatlo ay ang paghahabol po ng ETH kay BTC or kay Bitcoin. Si Ethereum ay may tsansang makabawi laban kay Bitcoin pagdating po sa presyo. Inaasahan ng Galaxy Research na tataas po ang trading pair na ETH-BTC ratio
ng hanggang 0.06 mula po sa kasalukuyang range na 0.03 hanggang 0.04. Yan. At dito naman po tayo kay Dogecoin. Yan, ang meme coin na maaaring umangat sa presyong $1. Yan. Sa kabila po ng pagiging meme coin nito ay sinabi ng Galaxy Research na maaaring umabot ito sa $1 na presyo ngayong taong 2025. At ang tanong, yan, ang malaking tanong ay bakit? At meron po silang dalawang dahilan dito. Una ay ang mass adoption. Dahil po sa suporta mula sa malalaking personalidad tulad po ni Ginoong Elon Musk. Patuloy ang adoption ni Dogecoin bilang isang alternatibong cryptocurrency. Yan. Pangalawa ay ang tinatawag pong meme coin culture. Ang meme coin culture ay napakalakas sa crypto community. Hindi lamang ito tungkol sa utility kundi pati na rin sa community-driven growth. Kapag nangyari ito, maabot ni Dogecoin ang $100 billion na market capitalization. Isang milestone na dati imposibleng mangyari. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ng mga nabanggit na mga crypto assets dito. Yan, para sa atin ang predicsyong ito ay may malalaking epekto syempre. Una, kung totoo po ang mga forecast dito, ang pag-hold o hodl ng Bitcoin, Ethereum at saka Dogecoin ay maaring magdala ng malalaking kita. Ngunit kailangan po nating tandaan na ang crypto market ay napaka-volatile. Ang mga posibleng kita ay may katumbas na mataas na risk. Pangalawa, ang adoption po ng global trends tulad ng Bitcoin ETF at staking ay maaring makaapekto rin sa ating local market. Kapag mas maraming institution ang pumapasok sa crypto, mas nagiging stable at saka mas regulated ang ecosystem nito. At ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang predicsyong ito ay exciting, pero huwag tayong maging bulag sa mga risk na kaakibat nito. Habang may potensyal na malaki ang crypto ngayong taong 2025, malagang maging maingat at mag-research po tayo ng mabuti bago po tayo mag-invest. Tandaan, hindi po sapat ang magbase lamang sa hype. Kaya kung ikaw po ay isang Pinoy investor, magplano ng maayos. Mag-invest lamang ng kaya mong ipatalo. At huwag pong kalimutang mag-diversify. Dahil dito, kahit ano pa ang mangyari, magiging ikaw ay laging handa. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.